Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Peptic ulcer. Yes. Okay, wait lang to. Bago ang lahat, bago mo Okay. sabihin yung peptic na yan. Pagka sinabing ulcer, di ba parang may sugat? Ganito na lang, lahat tayo ay nakaranas na ng singaw. Oo. Ilagay mo yung singaw na yan sa loob ng sikmura. Gastric ulcer, sikmura. Aray. Pwede mo ilagay yan sa maliit na bituka. Duodenal ulcer, singaw sa loob. Okay? Pwede rin yan sa ating lalamunan dito sa esophagus, esophageal ulcer. So, pag sinabi natin ulcer, may uka, may disruption, may panira sa pinaka-level ng pinakabalat. Hindi lang siya namamaga, siya po ay nagkaroon ng excavation, ulcer, meron pag-uuka. Okay. Last Thursday, Yes. pinag-usapan namin ni Dr. Perez. Yes, Benjamin Gerardo Perez, kilala ko siya. Oo. Friends nga daw kayo. Oo naman. Ano ba tawag dito? Hyperacidity. Now I remember. Hyperacidity. Is it the same as peptic ulcer? Let's put it, ganyan na lang pag-usapan natin. Sige, nag-introduce na si Dr. Perez sa iyo ng gastritis. Namamaga ang pinakabalat ng sikmura. Okay, gastritis eh. So, sikmura lamang yan ng stomach, gastro. Okay, itis, maga, balat ng stomach. Yes, yes. And then, now, hindi mo ginamot. Siyempre, itong pamamaga mo, pwedeng slowly, pauka ng pauka, palalim ng palalim, hanggang maging ulcer, ulceration. Di ba? So, peptic ulcer na siya? Pwede. So, hindi mo na-address ang pamamaga. Hindi mo na-address ang sugat. Siyempre, patuloy ang panira niya. Patuloy ang pag-excavate. Ulceration yun. Pero yun nga, hindi ko masyado naintindihan yung explanation last time. Meron naman yung talagang acid yung tiyan, di ba? Yes, yes. Para sa digestion. Tama ka. O, bakit tawag dito, paano nagkakaroon ng pagdami ng asido? Dahil minsan, may mga ginagawa tayo na siyang nagpapadagdag at nagpapahina. Okay, nagpapadagdag ng asido. Okay. One, One. nagpapahina sa pinaka-barrier, pinaka-proteksyon ng sikmura. Oo, alam ko yan. Dahil may sinabi mo yan. pangbalanse tayo eh. Oo. Yes, may asido. Pero ang gawa ng, our creator created a pang-balance. Yes. May mucus, may bicarbonate. Pero- Para habang umaarangkada Si yung acid, para hindi- sa digestion, hindi naapektuhan yung stomach. Hindi niya kakainin ang sarili niyang balat. Yan. Sinabi mo yan. Diba? Naalala ko yan. Yes, Pero, yes. may ginawa itong tao para pahinain ang mga natural barrier. Ano? Yossi, sigarilyo at vape. Okay? Talaga? Yun pag... Ano nga kinalaman ulit? Kasi Because... layo na. Usually lungs. Yes, lungs totoo pag sa sigarilyo. Pero ang paninigarilyo natin, ang pag-iinom, excessive alcohol intake, ay binabawasan yung tinatawag natin mucus layer. Yung protection. Yes, yung pinaka-plema. Parang kumbaga sa pintura, primer. Nawawala. So hubad na hubad ang sikmura mo. At may isang chemical, alkaline product na gawa-gawa ng sariling katawan. Kung may acid ang katawan, ang acid, merong panlaban, may bicarbonate. Okay. So pag nagsigarilyo ka na at excessive alcohol pa, nababawasan si mucus, nababawasan si alkali bicarbonate, nakakalamang si acid. So walang balanse. Okay? Ano yung pH na tinatawag? Yes. Dahil ang mababang pH, ibig sabihin, very acidic. Mataas ang hydrogen concentration. Okay. 'Di ba? Pag alkaline, mataas ang pH. 'Di ba? So, ibig sabihin, mas Balance dapat. Yes, yes. Hindi naman natin gusto na mas nakakalamang si acid o mas mahina. Okay, balance tayo. 1 equals 1. Para kwentas klaro, hindi sila magbabanggaan. So, yosi at alak, ano pa? Ay, pag-iinom o pag-take ng mga gamot ng pangrayuma.
Eh? NSAIDs. Non-steroidal, anti-inflammatory na gamot. Ano naman tawag dito, binigay naman ng doktor. Yes, pero sinabi ba sa'yo na inumin ito pagkatapos kumain? Dapat alam mo kung meron kang history ng ulcer ay medyo nakakasugat pa rin. Pati ng aspirin, ha? Yun. Bakit? Ano problema sa aspirin? Dahil siya po ay dagdag. Meron siyang force, may siyang kapasidad na manira ng balat ng sikmura parang acid. Paano yung niresetahan dahil sa sakit sa puso, sa hypertension? Then, dapat inumin yan pagkatapos or busog na busog. At kung alam ng doktor, pero kang issue sa tinatawag nating gastrointestinal bleeding or meron kang ulcer, then meron tayong mga alternative drug na safer. Yes, papalabnaw niya yung dugo mo na walang epekto sa sikmura mo. So kailangan alam ng doktor yung Alam mga mo. kalagayan ko Yes. talaga. Sasabihin ko talaga, history. At meron pang isang bacteria. Alam mo ito, Tita Winnie, naririnig mo, Helicobacter pylori. Ano yan? Ito ay isang klaseng uring bakterya. Okay? Impeksyon na sa loob ng sikmura lang siya tumitira. Exclusive ng sikmura yan. Okay. At ang epekto niya ay manira sa pinakabalat ng sikmura. H. pylori. Tinetest natin yan. Hindi mamatay dahil dun sa asido ng tiyan ko? Hindi. Dahil dati, ang unang konsepto natin para magkaroon ng ulcer ay meron kang mataas na acid level. Nga. Ay, ito na ang karagdagang nakaalaman. Nobel Prize winner ito. Na may bakteryang ganito ay pwede rin mag-cause ng ulcer. Saan ang galing yun? Talagang residente yan ng sikmura. Andyan siya ngayon? Yes. Pero kung meron ka lang. Okay? Paano ang transmission? Hindi pa defined. Pwedeng sharing ng pagkain na walang utensils, walang common. Oh, wow. Pwedeng ganun yan. Pero so originally wala. Wala. Yan. Ay, pwede ko siyang ma-ingest. Ma-ingest. At gustong-gusto niya at nakatira lamang siya sa Tiyan? sikmura. Oh Yes. my gosh! Exclusive niya. Paano matatanggal ito? Bacteria, then antibiotic. Yung tinatawag May sintomas ba para malaman na meron ako nito? Well, Para kadalasan, siyang parasite? hindi parasite dahil hindi mo siya nakikita, microscopic ito. Okay. So may mga test tayong pwedeng ipatupad para ma-determine kung meron tayong H. pylori o wala. Bago yun, ano muna yung sintomas? Parang pangkaraniwan ng taong may sakit sa sikmura. Ano sinabi ni Dr. Perez? Pananakit dito sa mataas hapdi. Yung parang akala mo minsan parang hindi natutunawan kasi namamaga nga, di ba? Bloated. Kung grabing-grabe na, tinatawag natin ulcer at nakaharang o may hadlang sa lagusang papuntang malit na bituka, pagsusuka. At ito pa, yung isa ay tinatawag natin night distress. Sa kalagitnaan ng tulog mo sa gabi, tinigising ka ng sakit ng sikmura. Inay ko, ganun kasakit? Oh yes. Oh, wow. Hindi ba minsan ihi ka na, hindi ka pa babangon. Pero ito, masakit sa talaga? sakit niya, magigising ka. At kailan, anong oras ito? Kadalasan, between 12 midnight at alas 6 ng umaga. Sa madaling araw Madaling talaga? araw. Dahil yung tinatawag na basal acid output, yung natural natin pagbuga ng acid. Natural yan. Okay? At may sugat siya. So, nagbuga, may sugat, napaso. Saktan, epekto, gising. Sakit. Gising. At syempre, Tita Winnie, isa pa, pinakagrabe na sinasabi natin ay pagsusuka ng dugo o pagdudumi ng dugo. Oo, grabe na Dahil yun. itong ulcer ay nauka niya yung pinakabalat at sa ilan ng balat, parang yung nakikita natin sa kalye, yung pagtira ng kalye, may natamaan na tubo. Ito naman tubo ng ugat ng dugo. Kaya sisirit po siya, pag malakas po, suka ng buhay na dugo. Internal bleeding. Yes. Pwede po rin po magdumi ng medyo black. Mistulang putik at alkitran malansa. Oh my gosh. May questions tayo si Verhel. Dok, tanong ko lang po, totoo po ba na kapag gutom tapos ang kinain ko ay
pansit canton, tapos sinabayan ko ng soft drinks, posible ba na magkaroon ako ng ulcer? Agad-agad? Lalo kung madalas ang pagkain ko ng instant pansit. Ganito yan, ang mga uri ng pagkain at pag-inom ng soft drinks ay hindi sanhi po ng ulcer, pero pwede siya mag-trigger ng sintomas. Pero siya ba ang gagawa ng ulcer? Hindi. Hindi. Yung si Verhel, noong nagkaroon po ako ng ulcer, hirap ako makatayo, makagalaw, at makakain ng mga heavy food. Ano po ba ang payo ninyo na pwede kong i-take na pagkain at gamot para sa sakit? So, anong kinalaman nun? Yung sintomas na binanggit niya ay talagang sabihin natin sobrang pamamaga, hirap kumain, mabilis mabusog, parang kaunti lang natatanggap niya dahil magammaga ng kanyang sikmura. Wow. Okay? Anong pwedeng gawin sa pagkain? Walang bawal sa pagkain. Okay. Small frequent, maliliit lamang, nguyain mabuti, regular pag-inom ng tubig para hindi na mahirapan pagtunaw sa sikmura. Di ba soft diet? Hindi naman kailangan, basta kaunti lang, tama lang. Wag po sobrang busog. Siguro wag mo ng karne kasi syempre magda-digest. Kung kaya mong nguyain na mabuti. Okay. Himayin ng husto. Okay? Yun ang kailangan. Now, may gamot yan. Depende yan sa edad mo, depende yan sa ibang mga kalagayan mo at ibang gamot na iniinom mo. Meron tayong binibigay na gamot pang suppress ng acid. Kaso, dapat alam natin ano ang ibang gamot mo. Dahil merong magkabangga dyan. Oh. Yes. Kaya detalyado ang hinihingi ng isang doktor, isang manggagamot ng sikmura o problema sa sikmura, ang mga ibang gamot na iniinom mo. Wow. Dahil pwedeng mawala ang bisa ng May gamot. kontra-kontra. Itong gamot na ito para sa puso mo, para sa baga mo, tapos binigyan mo ito, paano na? Kaya siguro ngayon, hindi lang basta sinasabi 3 times a day, may chart na ibibigay sa yung doktor na 101, ibig sabihin 1 morning, no in the middle, and 1 at night. Tama. May mga ganun, Yun ang ginagawa ko, code natin. Yes. Kung bagang 3 meals in a day natin, meron o wala. Pero, kung talagang kailangan na walang laman ang tiyan, sinasabi ko, empty stomach. Bawal inumin ito pag may laman na. Dapat bago mag-almusal. Kakain. Yes! So, tawag dito, consult your doctor if symptoms persist. Pero, nabitin ba kayo? Nasa Facebook naman at TikTok si Doc. Siyempre, pwede niyo akong sundan sa ating mga social media pages ng TikTok at Facebook. I-type lang ang search ang ating username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share at mag-follow para sa iba pang ating mga usapang medikal at makabulang huntahan. Mag-message lang kayo anytime nandyan tayo.